Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Guro! Bago tayo magsimula ng ating aralin, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Tumayo muna muli ang lahat para sa ating pamasalamatan. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, meron tayong mga tuntunin na dapat sundin. Una, dapat maupo ng mabuti. Ikalawa, makinig ng maayos. Ikatatlo, huwag magingay habang may nagsasalita sa unahan. Ikaapat, itaas lamang ang kanang kamay kung may katanungan o sasagot. At panghuli, respetuhin ang bawat isa. Naiintindihan ba? Opo! Ngayon naman, sino sa inyo ang makapagbibigay ng ating nakaraang leksyon? Nga, di ba? Ang ating nakaraang leksyon po, may tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Mahusay. Ngayon naman, bago natin talakayin ang ating leksyon sa araw na ito, ako muna ay may makikita mga larawan sa inyo. Ano ba kayo? Opo! Sino ba ang makapagsasabi kung sino o ano ang nasa larawan? Leia? Sila po ay mga Muslim. Ano kaya sa palagay niyo ang relihiyon ng mga Muslim? Divine? Islam po, ma'am. Magaling. Tama. Alam niyo ba kung saan sa Pilipinas ang may pinakamaraming mga Muslim? Hindi po! Sige. Ang mga Muslim ay karaniwang makikita sa Mindanao. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang larawan. Ano ba ang nakikita niyo sa larawan? Banderitas po! Tama! Ito ay mga banderitas. Saan kaya natin ito makikita? Diba? Tuwing pesta po! Tama! Ito ay karaniwang sinasabit sa mga puno, lalo na kung may ano? Fiesta! Tama! Tama! Ito ay ginagawin tuwing may handaan o selebrasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling larawan. Handa na ba kayo? Opo! Sino naman na nakakilala sa nasa larawan? Leia? Si Santa Claus po! Tama! Ang tao na sa larawan ay si Santa Claus. Kailan at saan naman natin kaya ito makikita si Santa Claus? Yes, Krisha? Tuwing Pasko po, siya po ay nagbibigay ng mga laruan sa mababait na mga bata. Tama! Si Santa Claus ay lumalabas o makikita tuwing Pasko. Sino na ba ang nakatanggap ng regalo mula kay Santa Claus? Ako po, ma'am! Wow! Magaling! At kayo ay nakatanggap ng regalo. Nagpapakita lamang ito na kayo ay mababait na bata. Ngayon naman, batay sa mga ipinakita kong mga larawan, ano kaya sa tingin niyo ang ating magiging leksyon sa araw na ito? Tungkol po sa Pasko! Ngayon ay tignan natin kung tama ba ang hula ninyo. Dumako na tayo sa ating leksyon. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ang mga pangunahing pagdiriwang panlalayon at pansibiko sa Pilipinas. Atin munang alamin ang kahulugan ng pagdiriwang. Dibay, maaari mo bang basahin? May mga pagdiriwang sa ating komunidad, kadalasan ang mga pagdiriwang natin ay batay sa ating mga paniniwala at relihiyon. Malaga ang mga pagdiriwang na ito, matutulong ang mga ito upang higit tayong magkabuklod-buklod, tayo ay magsama-sama at magtulungan sa araw ng pagdiriwang. Maraming salamat, Dibay. Meron tayong dalawang uri ng pagdiriwang. Ito ay ang panlalayon at pansibiko. Ngayon, alamin natin muna at tuklasin ang iba't ibang pagdiriwang sa panlalayon sa ating komunidad. Ang
Muslim ang Ramadan. Iba't iba ang petsa nito. Tumatagal ito ng 30 araw. Sa mga araw na ito, nagdarasal at limitado ang pagkain at kasiyahan ng mga Muslim mula ika-6 na umaga hanggang ika-6 ng gabi. Maraming salamat, Trisha. At ang pangalawa naman, Leia, maaari mo bang basahin? Ang Eid al-Fitr ay pagdiriwang ng mga Muslim bilang pagtatapos ng Ramadan. Nagsasagawa sila ng panalangin pang-umaga sa moske o sa malawak na lugar. Dinadalaw nila ang mga kamag-anak at kaibigan at nagbibigay ng regalo o salapi, lalo na sa mga bata at matatanda. Itinuturo ng araw na ito ang mahalagang pagpapahalaga tulad ng pagtulong sa nangangailangan, pakikinig sa mahirap, pagiging matyaga at pagdarasal. Maraming salamat, Leia. Ang pangatlo naman, basahin ang sabay-sabay. Ang Pasko ay pinagdiriwang tuwing Disyembre 25 ng mga Katoliko, Protestante at iba pang Kristiyano bilang paggunita sa kapanganakan ni Jesus. Ang mga Katoliko ay dumadalo sa simbang gabi mula Disyembre 16 hanggang 24 bilang paghanda sa Pasko. Sa panahong ito, nagsasabit ang mga tao ng parol at makukulay na ilaw, kung saan ang parol ay simbolo ng bituin sa Bethlehem noong ipinanganak si Jesus. Maraming salamat. At ang pang-apat, pakibasa naman, Laika. Bagong taon. Pinagdiriwang ang mga bagong taon mula hating gabi ng Disyembre 31 hanggang Enero 31. Masaya at maingay ang selebrasyon kasama ang pagdarasal, pasasalamat sa Diyos at sama-samang salo-salo ng pamilya. Sa pagpasok ng hating gabi, nag-iingay at nagbabatian ang mga tao na nagpapakita ng pagkakaisa at pagbubuklod ng pamilya at komunidad. Maraming salamat, Laika. At ang panghuli, basahin naman ang sabay-sabay. Ang pista ay pagdiriwang ng mga Katoliko bilang parangal sa patron ng isang pook. May salo-salo, makukulay na banderitas at arko, at tumutugtog ang banda sa lansangan. Sa plaza naman ginaganap ang mga palabas, palaro at mga paligsahan sa pag-awit at pagsayaw. Bilang pagtatapos, ano-ano ang iba't ibang pagdiriwang panahon sa ating komunidad? Jayan, ano ang mga ito? Ang mga pagdiriwang ng panahon sa ating komunidad ay Ramadan, Eid al-Fitr, Pasko, Bagong Taon at Pista. Maraming salamat. Bago tayo tumungo sa susunod na pagdiriwang, meron pa ba kayong mga tanong o hindi na unawaan? Wala po! Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pagdiriwang na pansibiko. May mga pagdiriwang na pansibiko sa ating komunidad. Ipinagdiriwang natin ang mga ito anuman ang ating relihiyon. Makatutulong ang mga ito sa pag-alala ng halagang tao at pangyayari sa ating buhay. Makatutulong din ang mga ito para tayo ay mapagbuklod-buklod at maging masaya. Nakadalo na ba kayo sa pagdiriwang na pansibiko? Opo! Ano ang mga karanasan nyo sa mga ito? Masaya po! Meron tayong iba't ibang pagdiriwang pansibiko sa ating komunidad. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Undas o araw ng mga batal. Ang undas ay pinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 upang alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay. Dinadalaw natin ang kanilang puntod, nagsisindi ng kandila, nag-aalay ng bulaklak at ipinagdarasal ang kanilang mga kaluluwa. Ang pangalawa naman ay ang araw ng kalayaan. Tuwing Hulyo 12
Pinag-uusapan natin tuwing ikalawang linggo ng Mayo ang kahalagahan ng mga ina. Binabati natin ang ating ina, lola, tiya at lahat ng mga ina. Nagbibigay tayo ng mga card o regalo sa kanila bilang tanda ng ating pagmamahal. Maraming salamat. Sumunod ay araw ng mga ama. Ipinagdiriwang ang araw ng mga ama tuwing 3 linggo ng Hulyo. Binabati natin ang ating ama at ibang ama sa araw na ito. Binabati rin natin ang ating mga lolo at tiyo. Sa araw na ito, maaari tayong magbigay sa ating mga ama ng card o regalo sa abot ng ating makakaya. Buwan ng Guro. Ipinagdiriwang ang Buwan ng Guro mula Setyembre 5 hanggang Oktubre 5 ng bawat taon. Sa araw na ito, inaalala natin ang kahalagahan ng ating mga guro. Binabati at binibigyan natin sila ng bulaklak o anumang token. Isa itong paraan upang ipakita sa ating pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Bilang pagtatapos, ano-ano ang mga pagdiriwang na pansibiko sa aming bansa? Sige nga, Laika, ano ang mga ito? Ang mga pandiriwang na pansibiko sa ating bansa ay Undas o Araw ng mga Patay, Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Puso, Araw ng mga Ina, Araw ng mga Ama at Buwan ng mga Guro. Maraming salamat, Laika. Sino naman ang makapagbibigay ng kaibahan ng pagdiriwang panrelihiyon sa pagdiriwang na pansibiko? Sige nga, Shelo. Ang pagdiriwang na panrelihiyon ay nakatuon sa mga ritual at kaganapan ng isang relihiyon, habang ang pagdiriwang na pansibiko ay naglalayong ipagdiwang ang mga pambansang kasaysayan at kultura ng isang bansa. Magaling! Maraming salamat, Shelo. Meron ba kayong mga katanungan o hindi nawaan sa ating aralin? Wala po! Meron akong mga katanungan. Inyo itong sasagutin. Unang katanungan. Bakit mahalaga ang pagdiriwang ng mga panrelihiyon at pansibiko sa ating buhay? Laika? Ang pagdiriwang ng mga relihiyon at pansibiko ay nagpapalalim sa ating ugnayan, sa ating mga paniniwala, nagpapalaganap ng pagkakaisa sa pamayanan at nagbibigay din sa ating mga tradisyon at kultura. Magaling! Ngayon naman sa ikalawang tanong. Paano nakakatulong ang mga pagdiriwang panrelihiyon at pansibiko sa pagpapalakas at pagkakaisa ng isang komunidad? Diba? Ang mga pagdiriwang panrelihiyon at pansibiko ay nagpalakas ng pagkaisa sa isang komunidad sa pamagitan ng pagbigay diin sa mahalaga at tradisyon na nag-uugnay sa mga tao. Galing! At iyon naman sa inyong pagsusulit. Punan ang mga puwang sa bawat salita sa pamamagitan ng tamang titik upang mabuo ang tamang sagot. At sa ikalawang pagsusulit, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang corresponding na letra sa sagutan. Tapos na ba kayo? Opo! Pakipasa ng inyong mga papel. At sa inyong takdang aralin, gumuhit ng inyong paboritong pagdiriwang pansibiko o panrelihiyon. Ito ay iguhit sa short bond paper, lagyan ng kulay at lagyan ng konting description. Naunawaan niyo ba? Opo!